another printer, 30-10. Epson pa rin yan. So, master na natin yung Epson. So, try natin kung anong error nito. Yun. Switch on. Running naman yung gear. Oops, may error. So, one red blinking light lang, paper jam. So, try nating mag-print para makita natin, ma-confirm natin kung ano talagang error niya. Yun. Lagyan natin ng papel. So, para malaman nyo kung ano ang error niya, mag-test print kayo para lalabas yung pinaka error code ng printer. So may mga error code kasi yan. Pwede nyo rin i-search ang error code para madali nyong ma-troubleshoot. So 3 to 10 ito. Print. So yan. Incorrect loading. And incorrect loading. Load A4 or later size paper. Press the copy button on the printer. So try natin. So may papel. Ayun, press the copy button. Ayun, nag-print na siya. So press natin uli. So di makapasok ang papel. Hanggang dyan lang. So cancel natin. Dyan cancel. So mga ganitong error, paper jam yan, pero di natin alam kung ano yung pinakasira sa loob. So ngayon naman, try nating buksan to. Baka may nakaharang na mga object sa loob. So power off muna natin bago natin buksan. Ayan, let's go. Ayan, naka-off na. So, cancel muna natin yung print job na ginawa natin. Ayan, cancel. Yun, buksan na natin to. Ayan. Okay. Off na. Buksan na natin. Ang L3210 ay wala na kayong kukunin na bolt dito. So direct ito magaganyan, pero di nyo mabubuksan ng todo. So may bolt dito na kukunin nyo. Yan, kunin nyo yan para mataas nyo to ng todo. Yan, let's go. Kunin muna natin tong isang dito bolt. Iska. So yan nga pala ay lock ng so lock nito itong arm ng printer. Ito arm ng scanner pala. So kung kunin nyo to, babaklas nyo na to. So yan, kunin natin to.
Yun, di ba? Sumama. So, dito natin tingnan. Sumanap na kayo ng pangtukod dito. So, yung palagi kong ginagawa, pangtukod. Para masilip natin dito kung meron bang nagbabara. Pero bago nyo yung gawin, kumuha kayo ng board. So, ito po ay PVC yung ginagamit sa ID. So, papasok muna natin yan dito sa front. Yan, hanggang doon sa likod. So, hinay-hinay lang dahil may lever to dito sa loob. Iangat nyo. Ayun, di ba? Para kung may may nakaharang dyan, ay matutulak natin papunta dito sa likod. Okay, taas nyo yung lever dito. Kung nakikita nyo dyan, yan. So, may lever dito. Yan, ito. Diba? Yan. So, itaas nyo lang yan. Bago nyo itulak yung yan, bago nyo itulak tong board. Kasi yan. Diba? Taas na. Tulak nito pabalik. Wala po siyang nakaharang, posible yung gear ay nag-stuck. Yung pinaka-gear ng printer. Diba? So, try nating i-on uli ang printer. I-switch on uli. Tapos lagyan natin ng papel. Ayun, di ba? So nag-stuck lang yung gear, pero walang block. Yan, walang block. So i-cleaning nyo na, mag-cleaning lang kayo. Mga ganyan, meron naman akong mga tutorial dyan sa iba kong mga vlogs dyan sa ibaba. So at least nawala na yung pula-pula. So yung gear, yung mga roller niya ay, at saka gear ay tumigas. So posible di na to nagamit. So close na natin to dahil cleaning lang ang gagawin nyo pag walang mga katulad nyan, walang print. So yun, kumuha lang kayo ng board para matulak nyo yung pinaka roller dito, yung mga gear iikot. So yun lang. So hinahinay lang dahil may ano dito, yan, para sa sensor ng paper. So yun, hanggang dito na lang. So bagong kaalaman naman ang natutunan natin ngayon. So basic kaalaman lang para sa mga technician na mag DIY. So yun, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, please don't forget to like and subscribe Jeff ATC TV para sa mga vlog natin uli. So pakihit na lang ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating upload. So yun, thank you. So yun, tapos na natin mag-cleaning. So ang ginawa kong cleaning ay head cleaning lang. Yung makikita nyo sa dito, sa kung magpiprint kayo, file, print, tapos dito sa mismong properties nya. So dito sa maintenance, yan. So ito lang ginamit ko, print head cleaning, isang beses lang. So wala na.